Hindi ko dapat binuksan ang bintana noong gabing iyon. Dahil sa sandaling sumilip ako sa dilim. May sumilip pabalik. At ang ngiti niya. Hindi pang tao. Pero mas nakakatakot doon ay kung bakit hindi ako makaalis ng tingin sa kanya. Parang may humihila sa akin palabas. Parang may gusto akong maramdaman. Kahit alam kong mali. At nang maramdaman ko ang malamig niyang paghinga sa aking leg. Doon ko naunawaan. Hindi ako ang unang pinili niya. At siguradong hindi ako ang huli. Tahimik ang baryo nang dumating kami. Masyadong tahimik. Parang walang gustong magsalita. Ako at ang aking ama ay mga manggagamot. Sanay kami sa sugat, lagnat at mga sakit na walang pangalan. Ngunit iba ang pakiramdam sa lugar na yon. Malamig ang hangin kahit tanghali. At may amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy lupa na basa. Amoy bulok na dahon. At may halong kakaibang asim na kumakapit sa ilong. Sinabi ng kapitan na kailangan nila ng tulong. May mga nawawalang tao gabi-gabi. At may mga pasyenteng hindi gumagaling kahit anong gawin nila. Tumango ang aking ama. Hindi siya natatakot sa mga ganitong kwento. Ngunit napansin ko ang kanyang mga mata. Mas matalim kaysa dati. Parang may hinahanap. Nirentahan namin ang isang lumang kubo sa gilid ng baryo. Malapit ito sa gubat. Masyadong malapit. Sa gabi, hindi ako makatulog. May mga tunog sa labas. Mahinang kaluskos. Parang may gumagapang sa tuyong dahon. Minsan ay may maririnig akong mahina na paghinga. Hindi mula sa loob ng kubo, kundi sa labas mismo ng bintana. Isang gabi, nagising ako dahil sa malamig na hangin. Bukas ang bintana. Hindi ko iyon binuksan. Lumapit ako ng dahan-dahan. At sumilip sa dilim. May nakita akong anino. Nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi gumagalaw. Ngunit ramdam ko na nakatingin ito sa akin. Biglang nagsara ang bintana. Malakas ang tunog. Napaatras ako. Narinig ko ang boses ng aking ama sa likod ko. Mahina ngunit mariin. Huwag kang titingin sa labas kapag gabi. Kinabukasan, dumating ang unang pasyente. Isang lalaki na halos hindi na makagalaw. Maputla ang balat. At ang mga mata ay parang walang laman. Hinawakan ng aking ama ang kanyang pulso. Matagal. Tahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May kakaiba sa kanyang mukha. Hindi takot. Kundi pagkilala. Parang alam na niya kung ano ang sakit. Habang ginagamot namin ang lalaki, napansin ko ang kanyang tiyan. Bahagyang gumagalaw. Hindi tulad ng normal na paghinga. Kundi parang may gumagapang sa loob. Napaatras ako. Ngunit hinawakan ako ng aking ama. Mahigpit. Huwag kang magsalita. Mahinang bulong niya. Lalong lumakas ang galaw sa tiyan ng lalaki. Parang may gustong lumabas. At doon ko narinig. Isang mahinang tunog. Hindi galing sa bibig. Kundi mula sa loob ng kanyang katawan. Parang bulong. Parang may ibang nilalang na nagsasalita mula sa loob niya. At unti-unting bumuka ang kanyang bibig kahit hindi siya gumagalaw. At may lumabas na maitim na likido na dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang baba. Habang ang kanyang mga mata ay biglang tumingin diretsyo sa akin kahit walang buhay ang kanyang katawan. At sa sandaling iyon ay naamoy ko ang parehong amoy na naramdaman ko noong unang gabi. Mas matapang. Mas sariwa. Parang may bagong nahukay mula sa lupa. At naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likod. Kahit sarado ang pinto. Unti-unti akong lumingon. At nakita ko ang bintana. Bahagyang nakabukas. At may isang mukha sa labas. Dahan-dahan itong ngumiti. At ang mga ngipin ay sobrang haba at matulis. Habang ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. At narinig ko muli ang bulong. Ngayon ay mas malinaw. Hindi na mula sa lalaki. Kundi mula sa labas. At may sumunod pang isa pang boses. Mas malapit. Mas malamig. Na tila nang gagaling sa likod ko mismo. At ang aking ama ay biglang tumigil sa ginagawa niya. Unti-unti siyang lumingon sa akin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Mas maitim. Mas malalim. At sa unang pagkakataon,
Nakaramdam ako ng takot sa sarili kong ama. Unti-unting umiti ang aking ama. Hindi iyon ang ngiti na kilala ko. Masyadong malapad. Masyadong mabagal. Parang may ibang gumagalaw sa kanyang mukha. Napaatras ako. Ngunit hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Parang may humahawak sa akin mula sa sahig. Malamig. At mabigat. Ang lalaking pasyente ay biglang umupo. Walang tunog ang kanyang paggalaw. Parang hindi tao. Ang kanyang ulo ay unti-unting lumingon. Hanggang sa marinig ko ang mahinang paglagutok ng kanyang leg. Ngunit patuloy pa rin ang pag-ikot. Hanggang sa halos nakaharap na siya sa likod. Diretso sa akin. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay bukas na bukas. At ngayon ay kumikislap na rin sa dilim. Narinig ko ang sabay-sabay na paghinga. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Marami. Paligid sa kubo. Sa ilalim ng sahig. Sa itaas ng bubong. At sa mismong loob ng silid. Napansin ko ang anino sa likod ng aking ama. Isa pa. Mas matangkad. Mas payat. At dahan-dahan itong inilapit ang ulo nito sa kanyang balikat. Parang bumubulong sa kanyang tenga. Tumango ang aking ama. Dahan-dahan. Parang sumusunod sa utos. Anak. Mahinang sabi niya. Ngunit hindi iyon ang kanyang boses. Mas mababa. Mas malalim. Halika rito. May ipapakita ako sa'yo. Napailing ako. Hindi ako makapagsalita. Ngunit ang aking katawan ay kusang umusad. Isang hakbang. Isa pa. Parang may humihila sa akin papalapit. Habang papalapit ako, lalo kong naamoy ang mabahong hangin. Mas malakas na ngayon. Parang nanggagaling sa loob ng aking ama. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Mainit. Ngunit may kakaibang lagkit. Tumingin ako sa kanyang braso. May gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Mahaba. At paikot-ikot. Parang may buhay. Napatingin ako sa kanyang mukha. Mas lumapad ang kanyang ngiti. At unti-unting bumuka ang kanyang bibig ng lampas sa normal. Hanggang sa makita ko ang loob nito. Walang dila. Walang lalamunan. Kundi isang madilim na butas na parang walang katapusan. At mula roon ay may lumabas na mahabang itim na bagay. Gumagalaw. Basa. At dahan-dahan itong lumapit sa aking mukha. Sa likod ko, narinig ko ang sabay-sabay na pagkaluskos. Parang may maraming paa na papalapit. Mabilis. At sabay-sabay. Naramdaman ko ang malamig na paghina sa aking leg. Isa pa. Isa pa. At isa pa. Napapikit ako. Ngunit narinig ko ang mga bulong. Magkakasabay. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Ngunit alam kong para sa akin yon. Biglang humigpit ang hawak ng aking ama. At ang itim na bagay mula sa kanyang bibig ay dumampi sa aking pisngi. Malamig. At buhay. At sa sandaling iyon ay may naramdaman akong gumalaw sa loob ng aking sariling tiyan. Mabagal. Paikot-ikot. At unti-unting gumapang paitaas. Habang ang aking ama ay tumawa. Mahina sa simula. Hanggang sa maging malakas. At sumabay ang lahat ng boses sa paligid. At ang huling nakita ko bago tuluyang magdilim ang aking paningin. Ay ang mga mata ng mga nilalang sa loob ng kubo. Sabay-sabay na nakatingin sa akin. At kumikislap sa tuwa. At sa gitna ng kadiliman nagising ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Walang liwanag. Walang tunog. Tanging ang mabagal na tibok ng aking puso ang naririnig ko. At ang isa pang tibok. Hindi kasabay ng akin. Mas mabagal. Mas mabigat. Nanggagaling sa loob ko. Sinubukan kong igalaw ang aking kamay. Ngunit may pumigil. Mahigpit. Parang mga daliri na nakabaon sa aking balat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. At doon ko nakita. Hindi na ako nasa kubo. Nasa ilalim ako ng lupa. Makitid ang espasyo. Halos hindi ako makagalaw. At ang lupa sa paligid ko ay basa. Malamig. At may amoy na pamilyar. Ang parehong amoy.
Mas malakas. Mas sariwa. Huminga ako ng malalim. At may pumasok na lupa sa aking bibig. Napapikit ako. Ngunit naramdaman ko ang paggalaw sa loob ko. Mas malinaw na ngayon. Parang may nilalang na gumagapang sa aking tiyan. Paakyat. Papunta sa aking dibdib. Napasinghap ako. At sa sandaling iyon, may narinig akong tunog sa ibabaw. Mahinang paghuhukay. Paulit-ulit. Mabagal. Parang sinasadya ang bawat galaw. Tumigil ako sa paghinga. Nakinig. May mga boses. Mahinang usapan. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Ngunit kilala ko ang tono. Pareho nang narinig ko sa kubo. Biglang may tumama sa ibabaw ng lupa. Isang matigas na bagay. At unti-unti itong lumuwag. May liwanag na pumasok. Mahina sa simula. Hanggang sa lumawak ang butas. At may mga mukha na sumilip. Marami sila. Masyadong marami. Ang kanilang mga mata ay kumikislap. At ang kanilang mga ngipin ay nakalitaw. Ngunit hindi sila ang pinakakinatakutan ko. Kundi ang mukha na dahan-dahang lumapit sa gitna. Ang aking ama. Ngunit hindi na siya ang aking ama. Ang kanyang balat ay maputla. At tila nakabuka ang kanyang dibdib. Bahagya. At sa loob nito ay may gumagalaw. Marami. Mga itim na bagay na paikot-ikot. Parang buhay. Anak. Mahinang sabi niya. Ngunit muli, hindi iyon ang kanyang boses. Mas marami. Parang sabay-sabay na nagsasalita sa loob niya. Panahon na. Bigla nilang hinila ang lupa sa paligid ko. Mabilis. Marahas. Hanggang sa tuluyan akong nahila palabas. Bumagsak ako sa malamig na damuhan. Huminga ako ng malalim. Ngunit hindi hangin ang pumasok. Kundi ang mabahong amoy na yon. At may sumunod na paggalaw sa loob ko. Mas malakas. Mas mabilis. Napahawak ako sa aking tiyan. At naramdaman ko ang pag-alsa nito. Parang may gustong lumabas. Napatingin ako sa aking ama. Nakatitig siya sa akin. Ngumiti. Mas malawak pa kaysa dati. At itinuro niya ang aking tiyan. Huwag mong pigilan. Hayaan mo silang lumabas. Sa paligid ko, narinig ko ang sabay-sabay na paghinga. Naghihintay. Nanunood. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding sakit. Bigla. Matulis. Parang may pumutok sa loob ko. Napasinghap ako. At unti-unting nabasa ang aking damit. Mainit. At malapot. Tumingin ako pababa. At nakita ko ang paggalaw sa ilalim ng aking balat. Hindi na lang isa. Marami na sila. Sabay-sabay gumagapang palabas. At ang aking balat ay dahan-dahan na bumuka. Parang hinahati mula sa loob. Habang ang mga nilalang ay nagsisimula ng sumilip palabas. Maliit. Ngunit may matutulis na ngipin. At kumikislap na mga mata. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang sarili kong boses. Ngunit hindi ako ang nagsasalita. Kundi ang mga nilalang sa loob ko. Sabay-sabay. Masaya. Gut. At sabik. Habang ang aking ama ay lumuhod sa harap ko. At inilapit ang kanyang mukha sa aking sugat. Na parang sumasamba. At ang buong baryo ay napuno ng kanilang sabay-sabay na tawa. Habang ang gabi ay tuluyang nilamon ng kanilang presensya. At hindi doon nagtapos ang lahat. Dahil nanatili akong gising. Gising sa loob ng sarili kong katawan. Ngunit hindi ko na ito kontrolado. Nararamdaman ko ang bawat galaw. Ang bawat paghinga. Ngunit hindi ako ang gumagawa. May iba. Marami sila. At ginagamit nila ako. Unti-unti akong itinayo. Mabagal. Parang bagong silang. Ang aking mga paa ay nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot. Kundi dahil may natututo sa loob ko kung paano gumalaw. Tumingin ako sa aking mga kamay. Hindi na ito ang dati. Mas maputla. At may bahagyang paggalaw sa ilalim ng balat. Parang may mga aninong gumagapang sa loob. Narinig ko ang aking ama. Tumayo ka. Sumunod ako. Wala akong pagpipilian.
Sa paligid, ang mga nilalang ay umatras. Nagbigay daan. Parang may hinihintay. Parang may seremonya. Dahan-dahan akong lumakad papalapit sa gitna ng baryo. Ang lupa ay basa sa ilalim ng aking mga paa. At bawat hakbang ay may tunog. Malagkit. Mainit. Parang sariwang dugo. Naamoy ko ito. At sa halip na masuka, may kakaibang pananabik ang sumulpot sa loob ko. Hindi ko iyon gusto. Ngunit hindi ko rin mapigilan. Sa gitna ng baryo may hukay. Malalim. Madilim. At mula roon ay umaakyat ang malamig na hangin. Mas mabaho. Mas matindi. Lumapit ang aking ama sa aking tabi. At inilagay ang kanyang kamay sa aking ulo. Ang kanyang mga daliri ay malamig. At bahagyang gumagalaw. Parang may sarili ring buhay. Ito na ang iyong tahanan. Mahinang sabi niya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sabay-sabay na galaw sa loob ko. Mas mabilis. Mas agresibo. Parang sabik na sabik. Bigla akong napaluhod. Napahawak sa lupa. At ang aking bibig ay kusa na namang bumuka. Mas malawak kaysa dati. At mula sa loob ko ay may lumabas na maitim na likido. Dahan-dahan itong bumagsak sa lupa. At nagsimulang gumalaw. Hindi ito basta likido. Ito ay buhay. At unti-unti itong humugis. Maliit na mga anyo. Gumagapang. Nagkakandara pa. Paakyat sa aking mga kamay. Paakyat sa aking dibdib. Parang bumabalik sa akin. At narinig ko ang sigawan ng baryo. Hindi takot. Kundi tuwa. Pagsamba. Pagdiriwang. Habang ako ay unti-unting nawawala. Hindi sa pisikal. Kundi sa loob. Ang aking mga alaala ay kumukupas. Ang aking pangalan ay nawawala. Ang mukha ng aking ama ay nagiging pamilyar ngunit hindi na mahalaga. Dahil may mas malakas na presensya na pumapalit. Mas matanda. Mas gutom. Mas mapanupil. At bago tuluyang maglaho ang huling bahagi ng aking sarili. May isang alaala ang pilit kumapit. Ang unang gabi sa baryo. Ang katahimikan. Ang malamig na hangin. At ang pakiramdam na may nakatingin. Ngunit ngayon ay naintindihan ko na. Hindi sila ang nakatingin sa akin noon. Kami ang nakatingin sa kanila. Naghihintay. Namimili. At sa sandaling may dumating na tulad namin. Pagod. At walang kamalay-malay. Dahan-dahan naming binubuksan ang daan. Para sa kanila. At ngayon, ako na ang nakatingin mula sa dilim. Sa susunod na darating. Sa susunod na mag-akalang sila ay tutulong. Habang ang aking mga mata ay kumikislap sa gabi. At ang aking ngiti ay unti-unting lumalawak. Hindi na bilang tao. Kundi bilang isa sa kanila. At dumating ang susunod. Narinig ko ang mga yabag bago ko pa sila nakita. Dalawa. Mabagal. Pagod. Katulad namin noon. Ang hangin ay muling naging malamig. Ang baryo ay muling tumahimik. Lahat ay nagmamasid. Nakatago sa dilim. Sa ilalim ng mga bahay. Sa likod ng mga puno. Sa loob ng lupa. At ako ay nakatayo sa gilid ng daan. Hindi gumagalaw. Ngunit nakangiti. Nararamdaman ko ang galaw sa loob ko. Tahimik. Naghihintay. Tumingin ang isa sa mga bagong dating sa akin. Isang binata. Puno ng pagod ang mukha. Ngunit may pag-asa sa mga mata. Masakit itong makita. Dahil alam ko kung paano iyon mawawala. Lumapit siya. Magalang. Nagtanong kung saan sila maaaring manatili. Sinagot ko siya. Malumanay. Gaya ng ginawa ng kapitan sa amin noon. Itinuro ko ang lumang kubo. Sa gilid ng baryo. Malapit sa gubat. Masyadong malapit. Tumango siya. Nagpasalamat. At lumakad palayo kasama ang kanyang kasama. Isang matandang lalaki. Manggagamot din. Naamoy ko agad. Ang amoy ng mga halamang gamot. At dugo. At takot na hindi pa niya alam na nararamdaman niya. Pagkalubog ng araw, nagsimula na. Ang hangin ay bumigat. Ang dilim ay kumapal.
At ang mga tunog ay unti-unting nagising. Kaluskos. Paghinga. Mahinang bulong. Tumayo ako sa labas ng kanilang kubo. Tahimik. Nakikinig. Narinig ko ang binata. Hindi siya makatulog. Gaya ko noon. Narinig ko ang pagbukas ng bintana. Dahan-dahan. Eksaktong pareho. Unti-unti akong lumapit. At itinaas ang aking mukha sa liwanag ng buwan. Alam kong makikita niya ako. Alam kong hindi siya makakaiwas. Nagtagpo ang aming mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sabay-sabay na paggalaw sa loob ko. Masaya. Sabik. Umiti ako. Mas mabagal. Mas malawak. Tulad ng itinuro sa akin. At nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Nasinundan ng kaba. Nasinundan ng takot. At alam kong huli na ang lahat para sa kanya. Biglang nagsara ang bintana. Malakas. At mula sa loob, narinig ko ang boses ng matanda. Mahina ngunit mariin. Huwag kang titingin sa labas kapag gabi. Napangiti ako lalo. Dahil alam ko na ang susunod. Ang unang gabi. Ang unang tunog. Ang unang bulong. At ang unang pagkakamali. Sa likod ko, naramdaman ko ang presensya ng iba. Ang baryo ay nagtipon. Tahimik. Naghihintay. At sa ilalim ng aking balat, nagsimula na naman silang gumalaw. Mas mabilis. Mas malakas. Parang gutom na gutom. Dahan-dahan kong inilapit ang aking tainga sa dingding ng kubo. At bumulong. Mahina. Malambing. Halos hindi marinig. Halika. At mula sa loob, narinig ko ang mahinang tugon. Hindi salita. Kundi paghinga. At ang simula ng pagbabago. Ang paghinga sa loob ay naging mas mabigat. Mas mabilis. Mas hindi pantay. Parang may humahabol sa kanya kahit wala siyang nakikita. Narinig ko ang paglalakad niya sa loob ng kubo. Paikot-ikot. Walang direksyon. At bawat hakbang niya ay parang papalapit sa amin. Sa labas, sabay-sabay kaming ngumiti. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit sabay-sabay na nakikinig. Biglang tumigil ang lahat. Walang hangin. Walang tunog. At sa isang iglap, bumukas ang pinto. Dahan-dahan. May langit-ngit. Mahina ngunit sapat para marinig naming lahat. Lumabas ang binata. Mag-isa. Ang kanyang mga mata ay malaki. Punong-puno ng takot. Ngunit may kakaibang hatak. Parang may sumusundo sa kanya. Hindi niya kami agad nakita. Nakatitig lang siya sa dilim. Sa gubat. Sa kung saan nanggagaling ang mga bulong. Unti-unti siyang lumakad papalayo sa kubo. Isang hakbang. Isa pa. Hanggang sa marating niya ang gilid ng baryo. Eksakto kung saan ako unang tumira. Eksakto kung saan nagsimula ang lahat. Sa likod niya, lumabas ang matandang kasama niya. Nagmadali. Humabol. Tinawag ang kanyang pangalan. Malinaw. May pag-aalala. Ngunit huli na. Huminto ang binata. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit ang kanyang leeg ay hindi tumigil sa normal na galaw. Nagpatuloy ito. Hanggang sa marinig ang mahinang paglagutok. At ang kanyang mukha ay napaharap sa likod. Diretso sa matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dating takot. May ibang liwanag na. Kilala ko yon. Nasa akin na rin yun ngayon. Napaatras ang matanda. Ngunit may sumulpot mula sa dilim. Isa. Dalawa. Marami. Pinalibutan siya. Tahimik. Ngunit ramdam ang gutom. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit walang lumabas na tunog. Parang may pumipigil sa kanyang lalamunan. Sa lupa, nagsimula ang paggalaw. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang may bumubuka. Unti-unti siyang lumubog. Mabagal. Walang laban. At ang kanyang mga kamay ay pilit kumakapit sa hangin. Walang mahawakan. Walang makatulong. Habang siya ay unti-unting hinihigop pababa. Hanggang sa tuluyan siyang nawala. Walang bakas. Walang tunog.
Tanging ang malamig na hangin ang naiwan. At ang amoy. Masariwa na naman. Sa harap ko, ang binata ay nakatayo. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya natatakot. Unti-unti siyang lumapit sa akin. At mumiti. Pareho ng ngiti ko. Pareho ng ngiti ng aking ama. Malawak. Mabagal. Hindi tao. At naramdaman ko ang galaw sa loob niya. Bagong galaw. Bagong buhay. Tinanggap na siya. Isa na siya sa amin. Sa likod namin ang baryo ay muling nabuhay. Mahinang tawanan. Mahinang bulong. Masaya. Busog. Ngunit hindi pa sapat. Dahil sa malayo may narinig na naman akong mga yabag. Isa pa. Papunta sa baryo. Pagod. Walang alam. At muli, ngumiti ako sa dilim. At ang mga yabag ay papalapit ng papalapit. Mas mabagal. Mas mabigat. Parang may dalang pasanin. Tumahimik ang lahat. Biglang sabay-sabay kaming umatras sa dilim. Nagtago. Naghintay. Mula sa kalsada, may isang figura ang lumitaw. Nag-iisa. Balot ng mahabang tela. Hindi nagmamadali. Hindi natatakot. Huminto siya sa gitna ng baryo. At itinaas ang kanyang ulo. Kahit madilim, ramdam kong nakatingin siya sa amin. Diretso. Hindi tulad ng iba. Hindi siya nalilito. Hindi siya hinahatak. Nalalamig ang loob ko. Iba ito. Narinig ko ang mahinang galaw sa loob ko. Hindi sabik. Hindi masaya. Kundi balisa. Parang may kinikilala. Parang may kinatatakutan. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mahina. Ngunit malinaw sa buong baryo. Alam ko kung ano kayo. At sa unang pagkakataon mula nang ako ay magbago. May pumasok na takot sa akin. Hindi mula sa alaala. Kundi mula sa kung ano na ako ngayon. Walang gumalaw. Walang lumapit. Kahit ang aking ama ay nanatili sa dilim. Tahimik. Nagmamasid. Ang lalaki ay dahan-dahang naglakad. Diretso sa gitna ng hukay. Kung saan kami ipinanganak muli. Tumigil siya roon. At ibinuka ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang palad may tumulong likido. Hindi maitim. Kundi mapusyaw. At may kakaibang liwanag. Naamoy ko ito. At bigla akong napaatras. Masakit sa ilong. Masakit sa loob. Parang nasusunog ang laman ko. Sa paligid, narinig ko ang mga ungol. Hindi galit. Kundi sakit. Ang mga nilalang ay kumikilos sa loob ng kanilang mga katawan. Nagwawala. Parang ayaw sa presensya ng lalaking iyon. Tumingin siya sa direksyon ko. Diretso. Parang alam niya kung sino ako. Lumapit siya ng isang hakbang. At sa bawat hakbang niya, lalong umiinit ang hangin. Lalong sumisikip ang dibdib ko. Hanggang sa mapaluhod ako. Hindi dahil gusto ko. Kundi dahil hindi ko na kaya. Sumigaw ang mga boses sa loob ko. Sabay-sabay. Galit. Takot. Uhaw. Ngunit hindi sila makalapit. Parang may pumipigil. Isang pader na hindi nakikita. Ang lalaki ay ngayon nasa harap ko na. Malapit. Masyadong malapit. At nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi kumikislap sa dilim. Kundi nagliliwanag mula sa loob. At doon ko naramdaman. May isa sa loob ko. Na kumikilos ng iba. Hindi sumusunod sa iba. Hindi natatakot. Kundi lumalaban. Mahina. Ngunit totoo. Isang piraso ng dating ako. Na hindi pa tuluyang nawawala. Iniangat ng lalaki ang kanyang kamay. At inilapit sa aking noo. Huwag kang susuko. Mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, parang may pumutok sa loob ko. Isang malakas na sigaw. Hindi mula sa akin. Kundi mula sa mga nilalang. Sabay-sabay silang nagalit. At pilit akong kinontrol muli. Pinipilit akong umatake. Pinipilit akong lumaban. Ngunit ang kamay ng lalaki ay nanatili. Mainit. Matatag. At unti-unti.
May isang nilalang ang gumapang palabas mula sa aking bibig. Mas mabilis. Mas marahas. Nagpupumiglas. At bumagsak sa lupa. Nagwawala. At doon ko narinig ang sigaw ng baryo. Hindi natuwa. Kundi galit. Kahit ang aking ama ay lumabas sa dilim. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. At ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Humahaba. Nadidilim. At ang kanyang bibig ay bumuka ng lampas sa kaya ng tao. Habang ang buong baryo ay unti-unting lumalapit. Palibot sa amin. Handang umatake. At ang lalaki ay hindi gumalaw. Hindi umurong. Kundi tumingin sa akin. Diretso. At ang kanyang tinig ay muling umalingaw-ngaw. At doon ko naramdaman na ito pa lamang ang simula ng tunay na laban. At ang hangin ay biglang kumulo. Hindi na ito malamig. Hindi na rin tahimik. Parang may bagyong umiikot sa gitna ng baryo. At ako ang sentro. Ang aking katawan ay nanginginig. Hindi ko na alam kung sino ang kumokontrol. Ang mga nilalang sa loob ko ay nagwawala. Nagkakagulo. Parang nasasaktan. Parang sinusunog mula sa loob. Ang lalaki ay nanatiling nakahawak sa aking noo. Matatag. Hindi natitinag. Habang ang aking ama ay sumugod. Mabilis. Hindi na tulad ng tao. Parang aninong may hugis. Ang kanyang bibig ay bukas. At mula roon ay lumabas ang maitim na galaw. Mahahaba. Gumagalaw. Naglalaway. Ngunit bago pa siya makalapit, itinaas ng lalaki ang kanyang kabilang kamay. At may liwanag na sumiklab. Hindi nakakasilaw. Ngunit matindi. Parang tumatagos sa laman. Sumigaw ang aking ama. Isang tunog na hindi ko pa narinig. Hindi tao. Hindi hayop. Kundi isang bagay na pilit hinahatak palabas sa kanyang katawan. Napaatras siya. Ngunit hindi tumigil. Muli siyang sumugod. Kasama ang iba. Ang buong baryo ay kumilos. Sabay-sabay. Parang isang nilalang. At ako ay nasa gitna. Pinag-agawan. Hinila ako ng mga boses sa loob ko. Pinipilit akong tumayo. Pinipilit akong lumaban sa lalaki. Ngunit may isa pa ring tinig. Mahina. Halos mawala. Ako. Ang totoong ako. Lumaban ka. Bulong nito. At doon ako kumapit. Sa natitirang bahagi ng sarili ko. Habang ang aking katawan ay pilit kong pinipigilan. Habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng pagsunod at paglaban. Ang lalaki ay tumingin sa akin. At tumango. Parang naiintindihan niya. Bigla niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking dibdib. Eksakto kung saan nagsisimula ang galaw sa loob ko. At pinindot niya. Hindi malakas. Ngunit sapat. At may sumabog na pakiramdam sa loob ko. Isang matinding init. Na sinundan ng sakit. Napakasakit. Parang pinupunit ako mula sa loob. Sumigaw ako. Sa wakas. Aking boses. Ngunit hindi nag-iisa. Kasabay ang daan-daang sigaw mula sa loob ko. At isa-isa silang nagsimulang lumabas. Sa aking bibig. Sa aking ilong. Sa aking mga mata. Maliit na maitim na nilalang. Nagwawala. Nagpupumiglas. Nahuhulog sa lupa. At sa bawat paglabas nila, mas lalo akong nanghihina. Ngunit mas lumilinaw ang aking isip. Sa paligid. Ang baryo ay nagkakagulo. Ang mga nilalang ay sumusugod. Pinipilit pigilan ang paglabas. Pinipilit ibalik sila sa akin. Ngunit ang liwanag mula sa lalaki ay lumalakas. Pinipigilan sila. Sinusunog sila. Isa-isa silang nagiging abo sa lupa. Habang ang aking ama ay sumigaw muli. Mas malakas. Mas galit. At sumugod siya diretsyo sa lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, ako ang gumalaw. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa akin. Iniharang ko ang sarili ko. Sa pagitan nila. At sa unang pagkakataon, pinili ko ang hindi maging isa sa kanila. Huminto ang aking ama. Sandali. Isang iglap.
At sa kanyang mga mata, may nakita akong pamilyar. Isang alaala. Isang ama. Ngunit agad itong nawala. Pinalitan ng galit. At gutom. At sumugod siya muli. Ngunit huli na. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. At inilapat sa dibdib ng aking ama. At ang sigaw na sumunod ay yumanig sa buong baryo. Habang ang kanyang katawan ay unti-unting nabibitak mula sa loob. At ang mga nilalang na naninirahan sa kanya ay sabay-sabay na sumabog palabas. Nagwawala. Nagpupumiglas. Hanggang sa tuluyan silang maglaho sa liwanag. At ang aking ama ay bumagsak. Tahimik. Walang galaw. Sa wakas, tahimik na muli ang baryo. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi tulad ng dati. Dahil ngayon, may naiwan. Ako. Nakahiga sa lupa. Humihinga. Mahina. Ngunit buhay. At sa paligid ko, ang mga abo ng mga nilalang ay unti-unting tinatangay ng hangin. Ngunit sa kaibuturan ng aking dibdib, may naramdaman pa rin akong maliit na galaw. Mahina. Halos wala. Ngunit naroon. At nang tumingin ako sa lalaki, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil kahit ang kanyang mga mata ay may aninong gumagalaw sa loob. At ang kanyang ngiti ay hindi ganap na payapa. Habang ang hangin sa baryo ay muling naging malamig. At ang dilim ay unti-unting bumabalik. At ang dilim ay hindi na lamang bumabalik. Ito ay parang may hinahanap. Parang may nawawala. At unti-unting bumabalik para kunin yon. Huminga ako ng malalim. Masakit pa rin ang dibdib ko. Parang may bakas na naiwan. Isang maliit na bagay na hindi tuluyang nawala. Ang lalaki ay tumingin sa paligid. Tahimik. Matyaga. Parang nakikinig sa isang bagay na hindi ko marinig. Bigla siyang napalingon sa akin. Mabilis. May bahid ng pag-aalala. Hindi pa tapos. Mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, narinig ko muli ang tunog. Mahina sa simula. Parang gasgas sa lupa. Mula sa ilalim. Eksakto kung saan ako unang inilibing. Ang hukay. Unti-unti itong gumalaw. Ang lupa ay bahagyang umalsa. At may umusbong na bitak. Mahaba. Madilim. At mula sa loob nito, may lumabas na malamig na hangin. Mas masahol kaysa dati. Mas mabigat. Mas matanda. Naramdaman ko ang galaw sa loob ko. Biglang lumakas. Parang tumatawag. Parang sinasagot ang nasa ilalim. Napahawak ako sa aking dibdib. At napasinghap. Hindi na sakit lamang. Kundi parang may pilit bumubukas mula sa loob. Ang lalaki ay agad lumapit. Ngunit bago pa niya ako maabot, may sumabog mula sa lupa. Hindi malakas. Ngunit sapat. At may kamay. Mahaba. Payat. At kulay abo. Ang dahan-dahang lumabas mula sa hukay. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Hindi na sila ang mga nilalang na nakita ko kanina. Mas malalaki. Mas tahimik. At mas nakakatakot. Wala silang mata. Ngunit alam kong nakikita nila kami. Narinig ko ang sabay-sabay na paghinga. Hindi mula sa paligid. Kundi mula sa loob ng hukay. Malalim. At napakabagal. Parang isang higanteng nilalang na natutulog. At ngayon ay nagigising. Ang lalaki ay umatras ng isang hakbang. Sa unang pagkakataon, may nakita akong pag-aalangan sa kanya. At doon ako mas lalong natakot. Dahil kung siya ay nag-aalangan, ano pa ang nasa ilalim? Biglang sumakit ang aking dibdib. Mas malakas. Mas matindi. Napayuko ako. At naramdaman ko. May gumagalaw muli. Ngunit hindi tulad ng dati. Mas mabagal. Mas mabigat. Parang may tumutubo. Hindi lumalabas. Kundi bumubuo sa loob. At sa sandaling iyon, may narinig akong bulong. Hindi mula sa paligid. Kundi mula sa loob ko.
Mas malinaw. Mas malamig. Hindi mo sila kayang alisin. At ang aking katawan ay biglang tumigas. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Habang ang mga kamay mula sa hukay ay patuloy na umaakyat. Paakyat sa lupa. Paakyat sa mundo. At ang baryo, na akala ko ay tahimik na, ay muling nagsimulang huminga. Dahan-dahan. Sabay-sabay. Parang buhay pa rin. Parang hindi kailanman namatay. At ang lalaki ay tumingin sa akin. Diretso. At sa kanyang mga mata, may nakita akong bagay na mas kinatatakutan ko kaysa sa mga nilalang. Isang katotohanan na hindi niya kayang sabihin. At sa loob ko, may isang bagay ang tuluyang nagising. Hindi ang dating ako. Hindi rin ang mga nilalang na naalis. Kundi iba. Mas malalim. Mas matanda. At habang ang aking bibig ay unti-unting bumuka, nang hindi ko kontrol, at ang aking mga mata ay kumislap sa dilim, naunawaan ko na ang baryo ay hindi ang pinagmulan. Ito ay pintuan lamang. At ako ang susi. Habang ang unang nilalang mula sa hukay ay tuluyang umakyat sa ibabaw ng lupa. At dahan-dahan, itinaas ang kanyang ulo patungo sa akin. At nang itinaas nito ang ulo nito patungo sa akin, bigla kong naramdaman ang koneksyon. Hindi tulad ng dati. Hindi tulad ng mga nilalang na nanirahan sa loob ko. Ito ay mas malalim. Mas tahimik. Mas makapangyarihan. Parang ako ay hindi na lamang lalagyan, kundi bahagi na ng isang mas malaking bagay. Ang nilalang ay tumigil sa harap ko. Wala itong mata. Ngunit ramdam kong nakatingin ito sa akin. Tinitimbang ako. Pinipili. Ang aking dibdib ay muling umalsa. Mas malakas. Mas mabigat. At mula sa loob ko, may sumagot sa kanya. Hindi salita. Kundi pakiramdam. Isang pagtanggap. Isang pagkilala. Napaatras ang lalaki. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pagkaunawa. Alam niya. Huli na. Hindi na niya ako maililigtas. Ang mga kamay mula sa hukay ay patuloy na umaakyat. Marami na sila. Palibot sa amin. Tahimik. Hindi nagmamadali. Parang alam nilang wala nang makakatakas. Ang hangin ay naging mas mabigat. Halos hindi na ito mahigop. At ang lupa sa ilalim ko ay unti-unting lumalambot. Parang hinihigop ako pabalik. Ngunit hindi ako lumalaban. Hindi na. Dahil sa loob ko, may bagong lakas. Isang presensya na unti-unting sumasakop sa lahat ng natitira sa akin. Ang lalaki ay sumigaw. Hindi sa galit, kundi sa desperasyon. At muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang liwanag ay sumiklab. Mas malakas kaysa dati. Sumunog sa paligid. Pinatigil ang ilang kamay. Pinatumba ang ilang nilalang. Ngunit hindi sapat. Hindi na sapat. Ang nilalang sa harap ko ay gumalaw. Dahan-dahan nitong inilapit ang sarili nito. At inilagay ang malamig nitong kamay sa aking dibdib. Eksakto sa kung saan may gumagalaw. At sa sandaling iyon, ang sakit ay nawala. Pinalitan ng katahimikan. Malalim. Walang hanggan. At narinig ko ang lahat. Hindi lamang ang baryo, kundi ang nasa ilalim nito. Ang gumagalaw sa lupa. Ang natutulog sa dilim. At ang naghihintay sa paglabas. At naintindihan ko. Hindi sila nagising dahil sa amin. Kami ang gumising sa kanila. Ang aking bibig ay muling bumuka. Ngunit ngayon, may lumabas na tinig. Malinaw. Malalim. At hindi na akin. Buksan ang daan. At ang lupa ay biglang yumanig. Malakas. Marahas. Ang hukay ay lumawak. Nabiyak. Hanggang sa maging isang malalim na siwang. At mula sa loob, may liwanag na kabaligtaran ng liwanag ng lalaki. Madilim. Ngunit kumikislap. At may mga anyong gumagalaw. Napakarami. Paakyat. Papalapit. Ang lalaki ay napaluhod.
Hindi na niya mapigilan. Ang kanyang liwanag ay unti-unting humihina. Habang ang paligid ay nilalamon ng presensya mula sa ilalim. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Tahimik. At tumingin sa kanyang mga mata. Na ngayon ay puno ng lungkot. At pagtanggap. Huli na. Mahina niyang sabi. Umiti ako. Hindi bilang tao. Kundi bilang kung ano na ako ngayon. At sa likod ko. Ang unang alon ng mga nilalang. Ay tuluyang umakyat sa ibabaw ng mundo. Tahimik. Ngunit sabay-sabay. At ang baryo. Ay tuluyang nagbago. Hindi na ito lugar. Kundi isang bukas na sugat. Isang pintuan. Na hindi na muling masasara. Habang ang aking mga mata. Ay nakatingin sa malayo. Sa labas ng baryo. Sa mundo na wala pang alam. At ang aking ngiti. Ay unti-unting lumalawak. Habang ang dilim. Ay nagsisimula ng gumalaw palabas. Handa ng kumalat. At ang dilim ay hindi na nanatili sa baryo. Unti-unti itong gumapang palabas. Sa mga daan. Sa mga ilog. Sa hangin. At ako ay nakatayo sa gitna ng lahat. Hindi na bilang anak. Hindi na bilang manggagamot. Kundi bilang tagapagbukas. Ang mga nilalang ay patuloy na umaakyat mula sa siwang. Hindi nagmamadali. Hindi nagtatago. Parang sigurado sa kanilang pagdating. Sa malayo may mga ilaw ng ibang baryo. Mahina. Tahimik. Walang alam. Nararamdaman ko sila. Ang kanilang tibok. Ang kanilang paghinga. Ang kanilang katahimikan bago ang sigaw. At sa unang pagkakataon, nararamdaman ko ang gutom. Hindi tulad ng dati. Hindi lamang para sa laman. Kundi para sa paglawak. Para sa pagkalat. Para sa pagkuha ng mas marami. Sa likod ko, ang lalaki ay pilit tumayo. Mahina na siya. Ang kanyang liwanag ay halos wala na. Ngunit naroon pa rin. Isang maliit na apoy. Tumawag siya sa akin. Mahina. Puno ng pakiusap. Alalahanin mo kung sino ka. Huminto ako. Isang saglit. May gumalaw sa loob ko. Isang alaala. Isang pangalan. Isang mukha. Ngunit agad itong nilamon. Pinunit. Pinatahimik. Umiti ako. Mas malamig. Mas tiyak. At lumapit sa kanya. Dahan-dahan. Habang ang lupa sa paligid namin ay patuloy na nabibitak. Habang ang mga nilalang ay gumagapang palabas. Habang ang mundo ay unti-unting nagbabago. Tumingin ako sa kanya. Diretso. At sa sandaling iyon, alam kong nakikita niya. Wala na ang taong sinusubukan niyang iligtas. Tanging ako na lamang. Ang susi. Ang pintuan. Ang simula. At iniangat ko ang aking kamay. At inilapat sa kanyang dibdib. Tulad ng ginawa niya sa akin. Ngunit walang liwanag na lumabas. Kundi malamig na dilim. Na agad kumalat sa kanyang katawan. Unti-unti. Hanggang sa ang kanyang mga mata ay nawalan ng liwanag. At napuno ng parehong anino. Na nasa akin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Tanging tumingin. Hanggang sa tuluyan siyang naging tahimik. At nang bumagsak siya sa lupa, ang huling hadlang ay nawala. Sa paligid, ang mundo ay nagsimulang umingay. Hindi mula sa baryo, kundi mula sa malayo. Mga sigaw, mga takot, mga unang nakakita, at ang simula ng pagkaunawa. Na may mali, ngunit huli na. Dahil ang dilim ay nakarating na. At ako ay nagsimulang maglakad. Palabas ng baryo. Hakbang. Isa pa. Habang ang aking mga mata ay kumikislap sa gabi. At ang aking ngiti ay hindi na kayang itago. Habang ang unang baryo sa labas ay naghihintay. Hindi nila alam. Ngunit mararamdaman nila ang malamig na hangin, ang kakaibang amoy, at ang pakiramdam na may nakatingin. At sa sandaling iyon,
Magsisimula muli ang lahat. Dahil ang kwento ay hindi na tungkol sa baryo, kundi sa buong mundo. At ako, ang unang lalakad sa dilim, na hindi na kailanman matatapos. At sa bawat hakbang ko palayo sa baryo, mas lumalawak ang dilim. Hindi lamang sa paligid, kundi sa loob ko. Mas malinaw na ngayon ang aking pakiramdam. Mas matalas ang aking pandinig. Naririnig ko ang mga tao sa malayo. Ang kanilang mga usapan. Ang kanilang pagtawa. Ang kanilang katahimikan bago ang takot. Ang unang baryo ay narating ko bago sumikat ang araw. Tahimik pa. Mahimbing ang tulog ng lahat. Walang kaalam-alam. Huminto ako sa gitna ng daan. At tumingala sa langit. May kaunting liwanag na papalapit. Ngunit hindi na ito mahalaga. Dahil ang dilim ay hindi na natatakot sa liwanag. Nararamdaman ko ang mga nilalang sa likod ko. Hindi na lamang sa baryo, kundi sumusunod. Gumagapang sa lupa. Dumadaan sa ilalim. At dahan-dahang pumapalibot. Sa bagong lugar. Isang bahay ang aking nilapitan. Luma. Kahoy. At bahagyang bukas ang bintana. Eksaktong pareho. Nang unang gabi ko, dahan-dahan akong lumapit. At sumilip sa loob. May isang bata. Mahimbing ang tulog. Tahimik. Walang muwang. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam ang sumulpot. Isang alaala. Isang dating ako. Na minsang naging ganito rin. Ngunit agad itong nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Pinalitan ng malamig na layunin. Iniangat ko ang aking kamay. At inilapit sa bintana. Hindi ko na kailangang pumasok. Hindi ko na kailangang pilitin. Dahil nararamdaman ko na ang paggalaw sa loob ng bahay. Ang hangin ay biglang naging malamig. At ang bata ay gumalaw. Bahagya. Nagising. Dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa dilim. Hanggang sa makita niya ako. Sa bintana. Tahimik. Nakangiti. At sa sandaling iyon, narinig ko ang unang bulong. Mula sa loob ng bahay. Hindi mula sa akin. Kundi mula sa ilalim ng sahig. Sumasagot. Tumatawag. At ang bata ay napatingin pababa. Sa kanyang paanan. Kung saan ang kahoy ay bahagyang gumagalaw. Unti-unti. At ako ay nanatili sa labas. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Habang ang unang sigaw ay unti-unting nabubuo sa kanyang lalamunan. At ang dilim ay muling nagsisimula sa panibagong tahanan. Ngunit ang sigaw ay hindi agad lumabas. Naipit ito sa kanyang lalamunan. Parang may humawak mula sa loob. Ang kanyang bibig ay bumuka. Ngunit walang tunog. Tanging hangin na malamig ang lumabas. Ang sahig sa ilalim niya ay umalsa. Bahagya sa simula. Hanggang sa maramdaman niya. May gumagalaw. Sa ilalim ng kanyang kama. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unti siyang umatras. Ngunit saan man siya tumapak. Sumusunod ang paggalaw. Parang hinahabol siya mula sa ilalim. Sa labas, hindi ako kumilos. Tinitigan ko lamang siya. Hinahayaan. Pinapanood. Habang ang aking ngiti ay nananatili. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Nanginginig. Itinuturo ang sahig. Parang humihingi ng tulong. Ngunit walang makakarinig. Dahil ang buong baryo ay nananatiling tahimik. Masyadong tahimik. Biglang may bitak sa kahoy. Isang manipis na linya. Na agad lumawak. At mula roon, may lumabas na maitim na daliri. Mahaba. Mabagal. At gumagalaw na parang buhay. Napaatras ang bata. Ngunit nadapa. Bumagsak sa sahig. At sa sandaling iyon, mas marami pang bitak ang lumitaw. Palibot sa kanya. Sa dingding. Sa sahig. Sa kisem. At mula sa bawat isa. May mga kamay na lumalabas. Tahimik. Sabay-sabay. Papunta sa kanya. Doon na lumabas ang sigaw.
Matalas. Punong-puno ng takot. At sa wakas, narinig ito ng baryo. Ngunit walang lumabas. Walang tumulong. Dahil sa bawat bahay. Parehong nangyayari. Parehong sigaw. Parehong paggalaw sa ilalim ng sahig. At ako ay nananatili sa labas. Hindi nag-iisa. Dahil sa aking likod. May mga anino na ngayon. Mas marami. Mas malinaw. Nakatayo. Nakangiti. At sabay-sabay kaming nakikinig. Sa musika ng unang gabi. Sa bagong baryo. Habang ang bata ay unti-unting hinihila pababa. Sa pagitan ng mga bitak. Sa malamig. Madilim. At buhay na lupa. At ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Hanggang sa tuluyan siyang mawala. At ang sahig ay muling nagsara. Na parang walang nangyari. Tahimik muli ang bahay. Ngunit ang hangin ay puno na ng parehong amoy. Mas sariwa. Mas malakas. At sa loob ko, ang galaw ay muling lumakas. Masaya. Busog. Ngunit sabik pa rin. At ako ay tumalikod. Handang magpatuloy. Sa susunod na bahay. Sa susunod na baryo. Sa susunod na mundo. Habang ang dilim ay tuluyan ng naging tahanan ng lahat. At walang sinuman ang makakataka sa pagtingin nito. Mula sa loob. At mula sa labas. Magpakailanman. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan. Sa gitna ng katahimikan ng baryo. May isang bahay na hindi sumunod. Walang sigaw. Walang bitak. Walang galaw sa ilalim. Huminto ako. Dahan-dahan akong lumingon. At tumitig sa bahay na yon. Tahimik. Ngunit hindi tulad ng iba. Hindi ito patay. Parang may naghihintay. Sa loob ko, biglang nagulo ang mga galaw. Hindi sila sabik. Hindi sila masaya. Kundi balisa. Parang may kinatatakutan. Lumapit ako. Mabagal. Maingat. Habang ang mga anino sa likod ko ay hindi sumunod. Nanatili sila sa dilim. Parang may hangganan na hindi nila kayang tawirin. Huminto ako sa harap ng pinto. Bahagyang bukas. Madilim sa loob. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin pabalik. Hindi mula sa ilalim. Kundi mula sa loob mismo ng bahay. Itinulak ko ang pinto. Dahan-dahan. At pumasok. Ang hangin sa loob ay iba. Hindi mabaho. Hindi malamig. Kundi tahimik na mabigat. Parang pinipigilan ang paghinga. Isang kandila ang nakasindi sa gitna. Mahina ang apoy. Ngunit hindi namamatay. At sa likod nito, may isang matandang babae. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa akin. Diretso. Walang takot. Sa unang pagkakataon, may naramdaman akong pag-aatubili. Hindi dahil sa kanya. Kundi dahil sa kung ano ang dala niya. Sa kanyang dibdib. May hawak siyang maliit na bagay. Hindi ko agad nakita kung ano yon. Ngunit naramdaman ko agad. Masakit. Parang tinutusok ang loob ko. Humakbang ako papalapit. At sa bawat hakbang, mas lalo itong sumasakit. Parang may pumipigil sa akin. Huminto ako. Ngunit hindi ako umatras. Hindi ako pwedeng umatras. Ang babae ay ngumiti. Mahina. Hindi malawak. Hindi katulad ng ngiti ko. Kundi parang may alam. Matagal na kitang hinihintay. Mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nagising muli. Hindi ang dilim. Hindi ang mga nilalang. Kundi ang natitirang bahagi ko. Ang taong minsang naging ako. Biglang naghalo ang lahat. Ang galit. Ang gutom. At ang alaala. Napahawak ako sa aking ulo. Sumigaw. Ngunit hindi malinaw kung kaninong boses. Ang babae ay hindi gumalaw. Inangat niya ang hawak niya. At doon ko nakita. Isang maliit na anting-anting. Luma. Ngunit kumikislap.
At ang liwanag nito ay hindi katulad ng lalaki kanina. Mas tahimik, ngunit mas tumatagos. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galaw sa loob ko ay biglang tumigil. Isang iglap lamang, ngunit sapat para marinig ko ang sarili ko. Malinaw, natatakot, at humihingi ng tulong. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, may luha na tumulo mula sa aking mata. Ngunit kasabay nito, ang dilim sa loob ko ay nagalit. Mas matindi, mas marahas. At pilit akong kinukuha muli. Hinahatak pababa. Habang ang aking katawan ay unti-unting lumalapit sa babae. Hindi ko alam kung ako ang gumagalaw o sila. At ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakatitig lamang. Habang ang pagitan namin ay unti-unting nawawala. At ang kanyang kamay na may hawak ng anting-anting ay dahan-dahan niyang inilapit sa aking noo. Habang ang dilim sa loob ko ay sumisigaw. At ang huling sandali bago ito dumampi sa akin ay tila magpapasya kung ako ay tuluyang mawawala o may matitira pa sa kung ano ako noon. At nang dumikit ang anting-anting sa aking noo, parang tumigil ang mundo. Walang tunog, walang galaw. Tanging isang matinding liwanag sa loob ko. Hindi mula sa labas, kundi mula sa kailaliman ng aking sarili. Sumigaw ang mga nilalang. Hindi sa paligid, kundi sa loob ko mismo. Sabay-sabay. Galit. Takot. Nasusunog. Napahawak ako sa aking ulo. Napaatras. Ngunit hindi ko maalis ang anting-anting. Parang nakadikit ito sa akin. Parang hinahanap ako. Ang babae ay bumulong. Mahina. Ngunit malinaw. Hindi ka pa nila lubos na nakuha. At sa sandaling iyon, may sumabog na alaala. Ang aking ama. Ang aming paglalakbay. Ang unang gabi. Ang bintana. Ang takot. At ang sandali na pinili kong sumunod sa dilim. Napasinghap ako. Ang aking mga mata ay pumikit. At sa loob ng kadiliman, may nakita ako. Isang lugar. Mas malalim kaysa sa baryo. Mas matanda kaysa sa lupa. Isang napakalaking anyo. Walang hugis. Ngunit buhay. Nakatingin. Naghihintay. At doon ko naunawaan. Hindi ito tungkol sa mga aswang lamang. Kundi sa isang bagay na matagal nang gustong makapasok. At kami ang naging daan. Biglang bumalik ang sakit. Mas matindi. Parang hinahati ako sa dalawa. Ang aking katawan ay nanginginig. Sa isang bahagi, may liwanag. Mahina ngunit matatag. Sa kabilang bahagi, ang dilim. Malakas. Mapanupil. At sabay silang humihila sa akin. Sumigaw ako. Buong lakas. At sa wakas, aking boses lamang. Walang halong iba. Tulungan mo ako. Mahina kong sabi. Sa babae. At siya ay tumango. Hindi nagmadali. Hindi natakot. Inilagay niya ang kanyang kabilang kamay sa aking dibdib. At nagsimulang magbulong. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Ngunit naramdaman ko. May gumagalaw muli sa loob ko. Ngunit ngayon, hindi para kumain, kundi para alisin. Isa-isa. Ang mga natitirang nilalang ay nagsimulang gumalaw palabas. Mas mabagal. Mas mahirap. Parang ayaw umalis. Sumisigaw sila. Sumisiksik. Pilit bumabalik. Ngunit pinipigilan ng liwanag. Habang sa labas, narinig ko ang mga anino. Nagwawala. Sumusubok pumasok. Ngunit hindi makatawid. Parang ang bahay ay may hangganan. Isang proteksyon. Biglang may malakas na pagkatok sa pinto. Isang beses. 2 beses. 3. Mas malakas. Mas galit. At narinig ko ang boses. Pamilyar. Ngunit hindi na tao.
Ang aking ama. Buksan mo. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako tumingin. Dahil alam ko. Hindi na siya yon. Sa loob. Ang laban ay patuloy. Masakit. Ngunit malinaw. Hanggang sa isa na lamang ang natira. Isang presensya. Mas malalim. Mas matanda. Na ayaw umalis. Tahimik lamang ito. Ngunit mas mabigat kaysa sa lahat. At doon nagsalita ang babae. Mahina. Ngunit may bigat. Hindi mo siya maaalis. Sandaling katahimikan. Huminto ang lahat. Ang aking paghinga. Ang galaw. Ang sakit. At idinagdag niya. Ngunit maaari mo siyang ikulong. Tumingin ako sa kanya. Nanghihina. Ngunit may pag-asa. Paano? Mahina kong tanong. At ang kanyang sagot ay hindi salita, kundi isang tingin. Diretso sa aking mga mata. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang laban ay hindi para tanggalin ang dilim, kundi para kontrolin ito. At kung mabigo ako, hindi na lamang baryo ang mawawala, kundi ang lahat. Habang ang pagkatok sa pinto ay lalo pang lumalakas. At ang boses ng aking ama ay unti-unting nagiging galit. At hindi na tao. Habang ang anting-anting ay patuloy na kumikislap sa aking noo. At ang huling presensya sa loob ko ay unti-unting gumagalaw. Hindi palabas, kundi papalalim. Parang naghahanda para sa susunod na mangyayari. At ang presensya sa loob ko ay hindi na nagtatago. Hindi na ito gumagapang. Hindi na ito nagmamadali. Ito ay nagising. Tahimik. Sigurado. At unti-unti kong naramdaman ang bigat nito. Parang isang anino na may sariling isip. Na ngayon ay nakatingin sa akin mula sa loob. Ang babae ay hindi pa rin umaalis sa aking harapan. Matatag. Nakatingin. Parang hinihintay ang aking desisyon. Sa labas, ang pagkatok ay naging pagwasak. Ang kahoy ay umuungol. Ang pinto ay unti-unting nabibitak. At sa bawat hampas, naririnig ko ang galit, ang gutom, at ang pamilyar na boses, na minsan kong tinawag na ama. Ngunit sa loob, mas malakas ang katahimikan. Isang lugar sa aking isipan, kung saan ako at ang presensya ay magkatapat. Walang anyo. Ngunit ramdam. At doon ko ito narinig. Hindi bulong. Hindi sigaw. Kundi isang malinaw na tinig. Hindi mo ako matatalo. Hindi ako sumagot agad. Dahil alam kong tama ito. Hindi ko ito kayang alisin. Hindi ko ito kayang patayin. Ngunit may natutunan ako. Sa sakit. Sa takot. Sa pagkawala. Hindi kita kailangang talunin. Mahina kong sagot. Sandaling katahimikan. Parang nagulat ito. At idinagdag ko. Kundi pigilan. At sa sandaling iyon, inilagay ko ang lahat ng natitira sa akin. Ang aking alaala. Ang aking pangalan. Ang aking pagiging tao. At itinulak ko ito. Hindi palabas. Kundi papaloob. Mas malalim. Sa isang lugar na ako mismo ang bumuo. Isang kulungan. Walang ilaw. Walang daan palabas. At ang presensya ay lumaban. Malakas. Marahas. Pinunit ang aking isipan. Sinubukang kumawala. Ngunit hindi ako bumitaw. Sumigaw ako. Buong lakas. Habang ang anting-anting ay lalong kumikislap. At ang babae ay patuloy na nagbubulong. Hanggang sa isang iglap. Tumigil ang lahat. Ang presensya. Ang galaw. Ang sakit. Tahimik. Ngunit hindi wala. Naroon pa rin. Nakakulong. Naghihintay. Napabagsak ako sa sahig. Humihingal. Nanghihina. Ngunit buhay. Ako. Sa wakas. Ako. Sa labas. Isang malakas na hampas. At ang pinto ay tuluyang nabasag. Ang aking ama. At ang iba pa.
ay sumugod papasok. Ngunit sa sandaling tumapak sila sa loob. Parang may tumama sa kanila. Hindi nakikita. Ngunit matindi. Isa-isa silang napaatras. Sumigaw. Nagalit. Ngunit hindi makapasok. Ang babae ay tumingin sa kanila. Tahimik. At saka sa akin. Ngayon. Mahina niyang sabi. Kailangan mong umalis. Tumingin ako sa kanya. Nalilito. Ngunit alam ko. Tama siya. Ang bahay ay hindi mananatili magpakailanman. At ang nasa loob ko ay hindi mananatiling tahimik habang buhay. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig. Ngunit matatag. Lumapit sa pinto. Habang ang mga nilalang ay patuloy na sumusubok pumasok. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at gutom. At nang lumabas ako, ang hangin ay muling naging malamig. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ako hinahatak. Hindi na ako tinatawag. Kundi nakatingin lamang. Naghihintay. Sa malayo. Ang mundo ay tahimik pa rin. Walang alam. Ngunit sa loob ko, may dalawang tibok. Ang akin. At ang nakakulong. At bawat hakbang ko palayo ay isang paalala na ang laban ay hindi natapos. Hindi kailanman matatapos. Dahil dala ko na ito. At saan man ako pumunta, naroon din ang pintuan na maaaring muling mabuksan. Kung ako ay magkamali. Kung ako ay bumigay. At habang ako ay naglalakad sa dilim, na ngayon ay hindi naganap na akin, narinig ko ang isang mahinang bulong. Mula sa loob. Hindi galit. Hindi takot. Kundi pasensya. At paghihintay. At alam ko. Darating ang araw. Na muli itong susubok. At sa araw na yon, magpapasya kung sino talaga ang mananatili. Ako. O ang nasa loob ko. At nagpatuloy ako sa paglalakad. Malayo sa baryo. Malayo sa bahay. Ngunit hindi kailanman malayo sa sarili ko. Ang daan ay tahimik. Walang tao. Ngunit ramdam ko ang buhay sa paligid. Hindi tulad ng dati. Mas malinaw. Mas matindi. Bawat paghinga ng hangin. Bawat galaw ng dahon. At ang bawat tibok sa loob ko. Dalawa pa rin. Magkaiba. Hindi magkasundo. Lumipas ang mga araw. O baka gabi lamang ang naalala ko. Dahil ang liwanag ay tila nawala ng saysay. At ako ay natutong umiwas sa mga tao. Hindi dahil sa takot ko sa kanila. Kundi dahil sa takot ko sa sarili ko. May mga sandali na humihina ako. Sandali na ang katahimikan sa loob ko ay nababasag. At ang presensya ay kumikilos. Dahan-dahan. Sinusubukan ang kulungan. Hinahaplos ang mga gilid nito. Parang naghahanap ng bitak. Isang gabi naramdaman ko ito ng mas malakas. Hindi tulad ng dati. Mas malinaw. Mas tiyak. Huminto ako sa gitna ng daan. Napahawak sa aking dibdib. At napaluhod. Muli. Ang hangin ay lumamig. Mas matindi. At ang paligid ay biglang tumahimik. Ang mga ibon ay tumigil. Ang hangin ay huminto. At narinig ko ang bulong. Hindi mula sa loob lamang. Kundi mula sa paligid. Sumasagot sa kanya. Parang may tumatawag. Parang may kumikilala. At sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi ako nag-iisa. Hindi lamang ako ang may dalang ganito. May iba pa. Sa malayo. Sa dilim. Na nakakaramdam sa akin. At ako sa kanila. Ang presensya sa loob ko ay gumalaw. Mas malakas. Mas sabik. Parang nakakita ng kapareho. At ang aking paningin ay nagbago. Sandali lamang. Ngunit sapat. Upang makita. Sa malayo. Mga anino. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa akin. Naghihintay. Napaatras ako. Ngunit hindi sila sumunod. Nanatili lamang. Parang alam nilang lalapit ako. Sa tamang oras.
Pinikit ko ang aking mga mata. Pinilit kumalma. Pinilit patatagin ang kulungan. At unti-unti, ang galaw sa loob ko ay bumagal. Ngunit hindi nawala. Hindi kailanman mawawala. Pagmulat ko, wala na ang mga anino. Ngunit ramdam ko pa rin sila. Nandoon. Sa dilim. Naghihintay. Para sa akin. O para sa kung ano ang nasa loob ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Mas mabagal na ngayon. Mas maingat. Dahil alam ko na. Ang mundo ay hindi lamang puno ng mga walang alam. Kundi puno rin ng mga tulad ko. Mga pintuan. Mga susi. At mga nilalang. Na naghihintay lamang. Ng tamang sandali. At habang ang gabi ay muling bumalot sa paligid. At ang hangin ay nagdala ng pamilyar na amoy. Ako ay huminto. At napangiti. Hindi dahil sa tuwa. Kundi dahil sa pagkaunawa. Na ang kwento ay hindi kailanman matatapos. Hindi hanggat may mga tulad ko. At hindi hanggat may naghihintay sa dilim. Habang ang dalawang tibok sa loob ko ay patuloy na naglalaban. At ang bawat hakbang ko ay papalapit. Hindi sa wakas. Kundi sa susunod na simula. At ang susunod na simula ay hindi na naghintay. Dumating ito nang hindi ko inaasahan. Sa isang bayan na puno ng tao. Mas maliwanag. Mas maingay. Mas buhay. Ngunit sa ilalim nito, nararamdaman ko pa rin ang parehong galaw. Nakatago. Tahimik. Naghihintay. Naglakad ako sa gitna ng mga tao. May mga nag-uusap. May mga tumatawa. May mga nagmamadali. At walang ni isa ang nakakakita sa akin. Hindi dahil hindi nila ako napapansin. Kundi dahil ayaw nilang mapansin. Dahil may kakaiba. At nararamdaman nila yon. Kahit hindi nila alam kung ano. Huminto ako sa isang masikip na eskinita. Madilim. Tahimik. Walang dumadaan. Ngunit naroon ito. Mas malakas. Mas malinaw. Ang presensya sa loob ko ay gumalaw. Masigla. Parang natutuwa. At sa dulo ng eskinita, may isang lalaki. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatalikod sa akin. Ngunit ramdam kong alam niya na narito ako. Isang hakbang ang ginawa ko. At siya ay nagsalita. Mahina. Ngunit malinaw. Huli ka na. Huminto ako. Ang hangin ay biglang lumamig. Mas matindi kaysa dati. At ang aking dibdib ay kumirot. Muli. Hindi sakit lamang. Kundi pagkilala. Lumapit ako. Dahan-dahan. Hanggang sa magkatapat kami. At nang siya ay lumingon, nakita ko ang kanyang mga mata. Pareho ng akin. May kumikislap na dilim sa loob. Ngunit may liwanag din. Mahina. Ngunit lumalaban. Hindi ka nag-iisa. Mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, ang presensya sa loob ko ay nagalit. Mas marahas kaysa dati. Parang ayaw marinig ang mga salitang iyon. Napahawak ako sa aking ulo. Napaatras. Ngunit hindi siya gumalaw. Nakatingin lamang. Parang alam niya ang pinagdadaanan ko. Ilan kayo? Mahina kong tanong. At ang kanyang sagot ay mas malamig kaysa sa hangin. Mas marami kaysa sa inaakala mo. At hindi lahat ay lumalaban. Ang ilan ay nagbubukas. Sandaling katahimikan. At sa paligid, ang eskinita ay parang humaba. Mas madilim. Mas tahimik. At naramdaman ko, may iba pa. Hindi lamang kami dalawa. Mga presensya. Nakatago sa likod ng pader. Sa ibabaw. Sa ilalim. Naghihintay. Tumingin siya sa akin. Diretso. At lumapit ng isang hakbang. Kung hindi mo ito mapipigilan, ikaw ang magiging simula ng wakas. At bago pa ako makasagot, biglang gumalaw ang anino sa likod niya. Isang mabilis na galaw. At may kamay na lumabas mula sa dingding. Hinawakan siya. Hinila papasok.
Walang babala. Walang tunog. Napaatras ako. Ngunit huli na. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Habang siya ay unti-unting nilamon ng pader. At ang huling bagay na sinabi niya ay halos bulong. Pumili ka. At nawala siya. Parang hindi siya naroon. Tahimik muli ang eskinita. Ngunit ang hangin ay mas mabigat na ngayon. Mas puno ng presensya. At sa loob ko, ang kulungan ay muling nanginig. Mas malakas. Mas delikado. At sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi sa mga nilalang, kundi sa pagpili na kailangan kong gawin. Habang ang dilim sa paligid ay unti-unting sumasara. Parang hinihintay ang aking sagot. At hindi ako makagalaw. Hindi dahil may pumipigil sa akin, kundi dahil alam kong anumang hakbang ay may kapalit. Ang eskinita ay tila huminga. Dahan-dahan. Palalim. At ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Hindi sila lumalapit. Hindi rin sila umaalis. Naghihintay lamang. Sa akin. Sa desisyon ko. Sa loob ko, ang kulungan ay muling umingay. Hindi na tahimik. Hindi na matyaga. Kundi galit. Malakas. Paulit-ulit na kumakatok sa aking isipan. Hayaan mo ako. Mahina nitong bulong. Ngunit mas malinaw kaysa dati. Hindi ako sumagot. Ngunit naramdaman nito ang aking pag-aalinlangan. At iyon ang kailangan nito. Isang maliit na bitak. Isang sandali ng kahinaan. Napahawak ako sa pader. Malamig. Ngunit ang lamig ay hindi nagaling sa hangin, kundi mula sa loob ko. At sa sandaling iyon, may nakita ako. Hindi sa paligid, kundi sa aking isip. Mga mukha. Hindi ko kilala. Ngunit nararamdaman ko sila. Mga taong tulad ko. Ilan ay nakatayo. Ilan ay nakaluhod. Ilan ay nakangiti. At ilan ay tuluyan ng wala. At sa likod nila, may isang napakalaking anyo. Hindi ko makita ang hugis. Ngunit ramdam ko ang presensya. Mas malalim kaysa sa lahat ng nakita ko. Mas matanda. Mas gutom. At sa sandaling iyon, nagsalita ito. Hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Halika. Napapikit ako. Napaatras. Ngunit ang tawag ay hindi nawawala. Sa halip, mas lumalakas. Mas malinaw. At ang kulungan sa loob ko ay nagsimulang mabasag. Mahina sa simula. Isang tunog. Parang basag na salamin. Napamulat ako. At ang eskinita ay nagbago. Mas madilim. Mas makitid. At ang mga anino ay mas malapit na ngayon. Nakapaligid. Nakatingin. Hindi na naghihintay. Kundi umaasa. Sa akin. Huminga ako ng malalim. Masakit. Ngunit malinaw. At sa wakas, nagsalita ako. Hindi sa kanila. Hindi sa dilim. Kundi sa sarili ko. Ako pa rin ito. Mahina. Ngunit totoo. At sa sandaling iyon, inipon ko ang natitirang lakas ko. Ang bawat alaala. Ang bawat sakit. Ang bawat dahilan kung bakit ako lumalaban. At itinulak ko muli ang kulungan. Mas malalim. Mas matatag. Pinuno ko ito ng sarili ko. Hanggang sa wala ng espasyo para sa iba. Sumigaw ang presensya. Mas malakas kaysa dati. Mas galit. Ngunit hindi ito nakawala. Hindi pa. Unti-unti. Ang mga anino sa paligid ay umatras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaantala. Parang alam nilang hindi pa oras. Hindi pa ngayon. Ang eskinita ay bumalik sa dati. Tahimik. Makitid. Walang laman. Ngunit hindi ako nalinlang. Dahil alam kong naroon pa rin sila. Naghihintay. At sa loob ko, ang dalawang tibok ay nanatili. Mas malinaw.
Mas magkalaban. Ngunit hindi pa tapos. Hindi kailanman magiging tapos. Dahil habang ako ay huminga. Habang ako ay naglakad palabas ng eskinita. Alam ko na bawat hakbang ay isang pagpili. At bawat pagpili ay maaaring maging simula ng pagbabalik ng kung ano ang pilit kong ikinukulong. Habang ang dilim ay patuloy na sumusunod. Tahimik, matapat, at handa. Sa sandaling ako ay magkamali. At mula sa eskinita, hindi na ako lumingon. Hindi dahil wala na silang kapangyarihan. Kundi dahil alam kong hindi sila kailanman mawawala. Sumama sila sa akin. Tahimik. Hindi nakikita. Ngunit palaging naroon. Lumabas ako sa mas maliwanag na bahagi ng bayan. May mga ilaw. May ingay. May mga taong walang alam. Ngunit sa bawat pagdaan ko, may mga napapahinto. May mga napapalingon. May mga biglang nananahimik. Hindi nila ako kilala. Ngunit may nararamdaman sila. Isang bagay na hindi nila maipaliwanag. At iyon ay sapat. Huminto ako sa harap ng isang salamin. Lumang tindahan. Madilim sa loob. Ngunit malinaw ang refleksyon. Tinitigan ko ang sarili ko. Pareho pa rin ang mukha. Pareho ang mga mata. Ngunit hindi na ako yon. At sa likod ng aking refleksyon, may gumalaw. Hindi sa tindahan, kundi sa salamin mismo. Isang anino. Dahan-dahan itong lumapit. At tumigil sa likod ko. Nakatitig. Nakamasid. Hindi ako lumingon. Dahil alam kong hindi ito makikita sa likod ko. Sa salamin lamang. At doon ito nagsalita. Mahina. Ngunit malinaw. Hindi ka makakatakas. Umiti ako. Hindi dahil sa pagsang-ayon. Kundi dahil sa pag-unawa. Hindi ko kailangang tumakas. Mahina kong sagot. Kundi bantayan ka. Sandaling katahimikan. At ang anino sa salamin ay bahagyang umurong. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa pagtanggap. Parang naiintindihan nito na hindi na ako basta lalagyan. Kundi bantay. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang refleksyon ang lumitaw. Hindi akin. Hindi rin anino. Isang mukha. Pamilyar. Ang aking ama. Tahimik. Walang galaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang may nais sabihin. At sa unang pagkakataon, may naramdaman akong kirot. Hindi mula sa dilim, kundi mula sa alaala. Ngunit bago pa ako makagalaw, ang kanyang refleksyon ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mukha ay nabiyak. At ang parehong madilim na galaw ay muling lumitaw sa loob niya. At nagsalita. Hindi siya, kundi ang nasa loob niya. Hindi ka patapos. At ang salamin ay biglang nagkaroon ng bitak. Isang linya na agad dumami. Hanggang sa ito ay mabasag. Pira-piraso. At sa bawat piraso, may sarili nitong refleksyon. Sarili kong mukha. Ngunit iba-iba. Ang ilan ay walang emosyon. Ang ilan ay nakangiti. Malawak. At ang ilan ay tuluyang nawawala. Nakatayo ako sa gitna ng mga piraso. Tahimik. Hindi gumagalaw. Habang ang bawat refleksyon ay tila kumikilos ng sarili. At sa sahig, ang mga basag na salamin ay unti-unting gumagalaw. Palapit sa aking mga paa. Parang bumubuo muli ng isang bagay. Isang anyo na hindi pa kumpleto. At sa loob ko, ang kulungan ay muling kumalabog. Mas malakas. Mas matindi. Parang may sumasagot sa nangyayari sa labas. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang laban ay hindi lamang sa loob ko, kundi pati sa labas. Sa bawat refleksyon, sa bawat anino, sa bawat lugar na aking pupuntahan.
Dahil kahit ako ay lumalaban, may ibang bahagi ng mundo na hindi. At iyon ang magpapalakas sa kung ano ang pilit kong pinipigilan. Habang ang mga piraso ng salamin ay unti-unting bumuo ng isang hugis sa aking harapan. At dahan-dahan, ito ay tumayo. Walang mukha. Ngunit alam kong ito ay ako rin. Isang bersyon na hindi lumaban. At sa sandaling iyon, humakbang ito palapit sa akin. Habang ang aking puso ay muling bumilis. At ang dilim ay bahagyang umiti mula sa loob. Na parang sinasabing, ito pa lamang ang tunay na simula. At ang anyong iyon ay hindi tumigil. Patuloy itong lumapit. Tahimik. Walang pag-aalangan. Parang sigurado sa sarili. Sa bawat hakbang nito, nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi sakit, kundi paghila. Parang may bahagi ko na gustong sumama sa kanya. Huminto ito sa harap ko. Walang mukha. Ngunit alam kong nakatingin ito sa akin. At sa loob ko, may kumaluskos. Mahina sa simula, hanggang sa lumakas. Ang presensya sa loob ko ay tila masaya. Parang nakakita ng kakampi. At ang kulungan ay muling nanginig. Mas malakas. Mas delikado. Biglang itinaas ng anyo ang kamay nito. Dahan-dahan. At inilapit sa aking mukha. Gaya ng ginawa ng lalaki. Gaya ng ginawa ng babae. Ngunit iba ang pakiramdam. Malamig. Walang buhay. At sa sandaling halos dumampi ito sa akin. May nakita akong alaala. Hindi akin, kundi sa kanya. Isang mundo na nilamon ng dilim. Mga tao na naglakad ng walang laman ang mata. Mga lungsod na tahimik. Walang sigaw. Dahil wala nang natitira para sumigaw. Napaatras ako. Malakas. At sumigaw. Hindi. Ang anyo ay hindi gumalaw. Ngunit bahagyang yumuko ang ulo nito. Parang nagtataka. Parang hindi sanay na tinatanggihan. Sa loob ko, ang presensya ay sumigaw. Galit. Pinipilit akong sumuko. Pinipilit akong tanggapin ang anyo sa harap ko. Ngunit kumapit ako. Sa sakit. Sa alaala. Sa kung sino ako. Humina ako ng malalim. At muling tumingin sa anyo. Hindi ako ikaw. Mahina kong sabi. Sandaling katahimikan. At ang anyo ay unti-unting nagbago. Mula sa walang mukha. Naging ako. Eksakto. Parehong mata. Parehong ngiti. Ngunit mas malamig. Mas buo. Ako ka. Mahina nitong sagot. At sa sandaling iyon, ang mga piraso ng salamin sa paligid ay sabay-sabay na nagliwanag. At ang bawat refleksyon ay nagsimulang gumalaw. Lahat sila. Mga bersyon ko. Na hindi lumaban. Na sumuko. Na naging pintuan. At sabay-sabay silang lumapit. Palapit sa akin. Mula sa lahat ng direksyon. Habang ang kulungan sa loob ko ay halos mabasag. At ang presensya ay tumatawa. Mahina. Ngunit malinaw. Napapikit ako. At sumigaw. Hindi sa takot. Kundi sa pagpili. At sa sandaling iyon, pinili ko muli. Hindi sumuko. Hindi magbukas. Kundi tumayo. Kahit ako na lang. Kahit ako lang ang laban. At inilagay ko ang aking kamay sa dibdib ko. At itinulak. Lahat ng natitirang lakas. Sa kulungan. Mas malalim. Mas matibay. Hanggang sa ito ay muling tumahimik. Isang iglap. Dalawa. At ang mga anyo sa paligid ay biglang huminto. Parang naputol ang koneksyon. Isa-isa silang nagbitak. At naging alikabok. Hanggang sa mawala. Ang anyo sa harap ko ay tumingin sa akin. Sandali. At mumiti. Hindi sa tuwa. Kundi sa pangako. Babalik ako. At naglaho. Tahimik. Parang hindi ito nangyari.
Naiwan ako mag-isa. Sa gitna ng basag na sahig. Humihingal. Nanghihina. Ngunit buhay. At sa loob ko, ang dalawang tibok ay muling naroon. Mas tahimik. Ngunit mas mapanganib. Dahil ngayon, alam ko na, hindi lamang ako ang lumalaban. May iba. Mga bersyon ko. Mga tulad ko. Na maaaring bumalik. At sa susunod, maaaring hindi ako handa. Habang ako ay dahan-dahang tumayo. At muling naglakad palayo. Sa lugar na yon, alam ko na ang bawat laban ay hindi na lamang para sa sarili ko, kundi para sa lahat.